Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1,000 subscribers. Para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na House of Lies, huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Ang pagbagsak ni Jenny ay hindi wakas. Ito ang simula ng isang kakaibang kwento. Sa likod ng mga pangarap at tagumpay ay nakatago ang katotohanan, ambisyon, inggit, at pagtataksil. Maliwanag ang entablado, gumugulong ang mga kamera, puno ng pag-asa ang mga mata, at tahimik na naghihintay ang mga pamilya para sa pangalan ng kanilang mga anak. Ngunit sa likod ng mga ngiti ay may tensyon. Hindi lahat masaya, hindi lahat pantay ang pagkakataon. Isang simpleng hakbang ang ginawa ni Jenny, ngunit bigla siyang bumagsak. Hindi iyon aksidente. Ito'y bunga ng isang tahimik na sabwatan. Mga inosenteng mata, nakatagong ngiti, at sa gitna ng lahat ay ang pangalan ni Megan. Sa ilang segundo, natigilan ang lahat. Bumagsak si Jenny, hindi lamang ang kanyang katawan, kundi pati ang kanyang dangal na nadurog sa harap ng lahat. Ngunit hindi lahat na natiling tahimik. Isang matatag na tinig ang bumasag, si Minchi. Nasaan si Jenny? Hindi iyon tanong, kundi hamon, babala. Tumindig siyang mag-isa sa tabi ni Jenny. Alam niyang iyon ang tama. Ang kanyang mga salita ay puno ng galit. Hindi basta sigaw, kundi puot na nakaugat sa katotohanan. Nagbago ang eksena. Lahat ay tumingin kay Minchi. Ang kanyang tinig ay may bigat na hindi maaaring balewalain. Napansin siya ni Nadara at Amelia. Isang tingin, isang sandali ng pagkilala. At sa iglap na iyon, tila may piraso ng palaisipan ni Dara na nabuo. Mula sa sandaling iyon, nagsimula ang mas malaking kwento. Hindi lamang mga pangarap, kundi mga sugat at lihim na hindi na kayang itago. At dumating ang hindi inaasahang pagbubunyag. Si Jenny ay anak ni Minchi. Parang kidlat. Tumama ang katotohanan sa buong kwento. Si Jenny ay hindi lamang isang trainee. Hindi lamang isang pangarap. May ugat, may dugong ugnayan, may dahilan kung bakit hindi siya dapat ipahiya. Ngunit hindi doon nagtapos. Habang lumilitaw ang katotohanan, isa pang apoy ang nagliyab, si Megan. Sa iba, siya'y kaibigan, kasamahan, isang kumpiyansang mukha. Ngunit sa likod ng maskara, siya ang sanhi ng pagbagsak ni Jenny. Hindi ito karaniwang tunggalian, hindi karaniwang inggit. Ito'y tahimik na pang-aabuso, paulit-ulit, masakit, at higit sa lahat, nakakatakot dahil hindi napapansin o sadyang binabaliwala. Nagpatuloy ang kaganapan, ngunit lalong bumigat ang hangin. Hindi na ito tungkol sa pagpili, hindi na tungkol sa talento. Naging digmaan ito, katotohanan laban sa kasinungalingan, tapang laban sa pagkukunwari, lakas laban sa pananakot. At sa gitna ng digmaan ay si Jenny. Tahimik, sugatan, ngunit hindi tapos. Ang kanyang pagbagsak ay simula, hindi wakas. Dahan-dahang umatras ang kamera at ang pakiramdam ng paparating na unos ay pumuno sa paligid. Tahimik sa simula, ngunit kapag dumating, walang maiiwan na buo. Nanatiling tanong, sino ang tunay na magwawagi? Ang may talento o ang maninira, ang tahimik o ang lumalaban? At kapag nabunyag ang lahat ng lihim, sino ang unang mababasag? Sa gitna ng karamihan, may pares ng matang tahimik na nakamasid, naghihintay ng tamang sandali upang ilantad ang susunod na kabanata ng katotohanan. Nakatayo si Megan, walang galaw, walang salita. Malamig ang kanyang tingin, para bang walang nangyari. Ngunit siya ang dahilan kung bakit napahiya si Jenny sa harap ng lahat. Ang katahimikan na iyon ang pinakanakakatakot, sapagkat sa loob nito nakatago ang intensyon. Samantala, dahan-dahang tumayo si Jenny. Walang drama, walang palabas. Ngunit bawat galaw ay may bigat. Sakit hindi lamang sa katawan kundi sa kaluluwa. At sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang anyo. Hindi na siya ang tahimik na Jenny na laging tumatanggap.
May nagising sa loob niya, isang lakas na matagal nang nakabilanggo. Ang mga tauhan ay nagmadaling ibalik ang kaayusan sa kaganapan, ngunit hindi na pareho ang hangin. May mga bitak na nabuo at habang pilit nilang tinatakpan, lalo lamang itong lumalaki. Ipagpapatuloy natin. Isang simpleng pahayag, ngunit tunog pilit. Parang pagtatago ng isang bagay. Sa likod ng entablado, mas malinaw ang tunay na eksena. Hindi mapakali si Minchi, hinahanap si Jenny. Hindi na ito basta pag-aalala ng isang mentor. Ito'y pag-aalala ng isang ina. O, isang inang matagal ng tahimik, ngunit ngayoy handa ng magsalita. Hindi na dapat maulit ito. Isang bulong na umabot sa maling tainga. Nakatayo si Megan sa sulok. Narinig niya iyon. Isang bahagyang ngiti ang sumilip sa kanyang labi. Halos hindi makita, ngunit naroon. At sa sandaling iyon, malinaw na hindi siya natatakot. Isa itong hamon, handa siya sa susunod na mangyayari. Sa entablado, muling bumukas ang mga ilaw. Isa-isang tinawag ang mga pangalan, ngunit sa liwanag na iyon, lalong bumigat ang mga anino. Bawat segundo'y parang patalim na tumatagos sa isip ng mga kalahok. Tumitindi ang tensyon. Tahimik si Jenny, walang tinitingnan, walang hinihinging simpatiya. Para bang naghihintay ng pagkakataon, ng sagot. Biglang dumating ang anunsyo. Si Jenny ang nagwagi. Natigilan ang mundo. Ngunit hindi ito karaniwang tagumpay. Kasabay ng palakpakan ay mga bulong. Mga matang puno ng pagdududa. Karapat-dapat ba siya? Isang tao ang hindi matanggap ito. Si Megan. Sa unang pagkakataon, nabasag ang kanyang perpektong maskara. Hindi galit, kundi pagkagulat ang bumalot sa kanyang mga mata. Para bang hindi niya ito naisip. Para bang gumuho ang kanyang plano. Ngunit, ilang sandali lang, tinakpan niya ito ng pilit na ngiti. Isang ngiting peke na lalo lamang nagpatibay ng katotohanan. Ngunit hindi pa tapos. Habang nakatayo si Jenny sa liwanag, isang bagong lihim ang handang sumabog. Tahimik na lumapit si Dara kay Amelia. Sa bulong, sinabi niya, hindi lang ito kompetisyon. At si Megan, hindi siya ang tunay na panganib. Tumigil siya, tumingin kay Jenny, saka idinugtong. Ang anino sa likod niya. Lalong lumalim ang dilim sa kwento. Kung si Jenny ay anak ni Minchi, at si Minchi ay hindi ordinaryong tao, ibig sabihin ay may mas malalim na laro na nagaganap. Isang larong hindi pa lubos na nauunawaan. Habang nakatutok ang kamera kay Jenny, nanatili ang kanyang ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng sakit. Malinaw, hindi ito huling tagumpay, kundi simula ng digmaan. At sa digmaang iyon, walang tunay na kakampi. Tahimik na lumisan si Megan, bulong sa sarili. Hindi pa tapos. Mahina ang tinig, ngunit puno ng pangako. Hindi ito banta, kundi babala. Na ang susunod na kabanata ay mas nakakatakot pa. Sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Ang tagumpay ni Jenny ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip, nagpasiklab ito ng mas matinding kaguluhan. Bawat segundo ay dumadaan na parang bulong. Walang sigaw, walang ingay, tanging mga lihim na usapan, nakatagong tingin, at mga katotohanang unti-unting lumilitaw sa pagitan ng mga eksena. Sa dormitoryo, mabigat ang katahimikan. Nakaupo si Jenny sa gilid ng kanyang kama. Hawak ang papel na nagpapatunay na siya ang napili. Isang pangarap na dapat ipagdiwang. Ngunit bakit tila napakabigat? Para bang may kapalit? At marahil, mayroon nga. Samantala, nakatayo si Megan sa harap ng salamin. Nakatingin siya sa sariling refleksyon. Perpekto pa rin. Walang bakas ng pagkatalo. Ngunit ang kanyang mga mata ang nagbunyag ng tunay na takot. Hindi iyon mga mata ng natalo, kundi ng isang taong nagbabalak na ng susunod na hakbang. Dahan-dahan siyang ngumiti. Hindi pa tapos. Isang bulong na malamig at matalim, sapat upang palamigin ang hangin. Sa madilim na sulok ng gusali, nag-uusap sina Dara at Amelia. Hindi na sila basta tagapanood,
kundi mga investigador. Sigurado ka ba? Tanong ni Amelia. Mabagal na tumango si Dara. Si Minchi. Hindi siya ordinaryo. May nakaraan siyang hindi dapat mabunyag. At sa sandaling iyon, nagsimulang mabuo ang mas malaking larawan. Sapagkat kung si Jenny ay anak ni Minchi at ang nakaraan ni Minchi ay puno ng lihim, ibig sabihin si Jenny ay hindi lamang isang trainee. Siya ay susi, isang pintuan, patungo sa matagal nang tinatago. Habang lumalalim ang gabi, tumindi ang tensyon. Sa pasilyo, nagharap sina Jenny at Megan. Walang ibang tao. Walang tunog. Walang takas. Ito ang sandaling hindi na maiiwasan. Congratulations, wika ni Megan. Isang simpleng salita ngunit mali ang tono. Hindi pagbati, kundi pangungutya. Tuwid ang tingin ni Jenny, walang takot. Salamat. Maikli, kontrolado, ngunit sa kanyang tinig ay may bahid ng bagong lakas. Sa sandaling iyon, malinaw. Hindi na ito basta kompetisyon. Isa na itong labanan kung saan unti-unting ilalantad ang bawat lihim. Napansin iyon ni Megan, kaya lumapit siya. Napakalapit. Akala mo tapos na? Malamig ang bulong. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi umatras si Jenny. Sa halip, ngumiti siya. Isang ngiting hindi inaasahan ni Megan. Hindi pa tapos. Maikli, ngunit makapangyarihan. Nagbago ang balanse. Sa unang pagkakataon, hindi na si Jenny ang biktima. Nakaharap na siya, pantay. At iyon ang pinaka-nakakatakot sa lahat. Habang dahan-dahang lumalayo si Megan, nanatili ang hindi nakikitang banta sa hangin. Ngunit ngayon, hindi na kayang basagin si Jenny, sapagkat may alam na siya. Hindi lahat, hindi malinaw, ngunit sapat upang magsimulang magtanong. At ang mga tanong na iyon ang magiging sanhi ng paparating na pagsabog. Samantala, mag-isa si Minchi, hawak ang lumang litrato, nandoon siya at si munting Jenny. Ngunit may isa pang mukha. Tinakpan niya ng daliri. Para bang ayaw niyang alalahanin o marahil ayaw niyang malaman ng iba. Hindi pa oras. Ang kanyang bulong ay nagbunyag na alam niyang darating ang tamang panahon. Malapit na. Dahan-dahang umatras ang kamera. Sa labas, tahimik ang gusali. Ngunit sa loob ay parang isang bomba na handa ng sumabog anumang oras. At ang pinaka-nakakatakot, walang nakakaalam kung sino ang unang mawawasak. Si Jenny, na unti-unting natutong lumaban. Si Megan, na kailanman hindi umatras. O si Minchi, na ang nakatagong nakaraan ay maaaring sumira sa lahat. Nanatiling tanong, ano nga ba ang nakaraan ni Minchi at paano ito konektado sa galit ni Megan? Kung ikaw si Jenny, pipiliin mo ba ang landas ng katotohanan kahit pa gumuho ang lahat? At sino ba talaga ang may hawak ng kontrol? O baka may mas malaking puwersa na kumikilos sa likod ng lahat? Hanggang sa muli, manatiling ligtas, manatiling matatag, at maging handa sa anumang katotohanan, kahit gaano pa ito kasakit. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.